Payapain ang sarili. Dito, doon, saan mang sulok. Sa bawat ihip ng hangin, agos ng tubig, pitik ng ilaw, kurap ng mga mata. Ikaw, huminahon ka. Huminga sa gitna ng polusyon. Huminga sa gitna ng kaguluhan. Huminga ka. Pilitin mo. Lumaban ka. Ito ang buhay. Maaaring ginigising ng kamangmangan, binubuhay ng kasalatan at hinuhubog ng kalupitan. Ngunit ito'y hindi kamalasan. Huminga. Patuloy na huminga. Ngunit huwag pumikit. Imulat ang mga mata, langhapin ang realidad. Magpakatatag ka. Huwag hayaang mapundi, makislap sa iyong mga mata. Huwag hayaang mabingi, mga tengang sabik sa ritmo ng kagalakan. Huwag hayaang magsara, mga labing nais sumigaw ng katagumpayan. Huwag hayaang manikip, nagliliyab mong dibdib. Kapangyarihan ng buhay. Hindi lang hininga ang taglay nito, maging ang espasyo, oras, galaw, isip. Bigkis ka ng hiwaga. Pinagmamasdan ng mga talat buwan. Pinag-aalayan ng sinag ng araw. Espesyal ka. Sumabay sa indayog ng mga bulaklak. Makisama sa lakbay ng mga langgam. Makiisa. Maging malaya at matapang. Ngayon, huminga ka. Lumaban ka. Huminga ka dahil kaya mo. Lumaban ka dahil may laban ka. Para sa katagumpayan. Para sa pag-ibig. Lumaban ka, malaya ang sarili sa agitan. Kung gising ka, lumaban ka, kailangan mong makalabas. Malaya sa sarili tulungan. Lumaban ka, palayain ang sarili sa agitan. Gumising ka, bumangon ka, kailangan mong makalabas. Pagkawalan ang sarili sa bigat, iwag na huwag mo hayaang magulong ka. Ang kalayaan. Pagbasa sa Bagong Tipan sa Aklat ng Roma, Kabanata 8, Talata 28. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa Kanyang ikabubuti. Ito ang salita ng Diyos. Okay, good morning po sa bawat isa sa inyo and welcome po sa ating Sunday service sa umaga po nito. And finally, dito na po tayo, magsisimula na po ulit tayo sa atin pong pag-aaral sa salita ng Diyos. Almost 3 weeks tayo na hindi nakapag-deliver ng new message, and for 3 weeks, lagi tayong replay. And last week, hindi po nakapag-shoot for Sunday service online dahil hindi po okay yung aking physical body. And I am grateful and thankful po sa mga leaders na nag-alaga at nagbigay ng suporta, medical and financial. Salamat po sa bawat isa. Hindi ko na po isa-isahin yung ating mga leaders.
So, marami po salamat sa inyo. Ang Diyos po ang magpapala po sa bawat isa sa inyo. Salamat po sa pag-aalaga. Okay, so before we start our sermon this morning, I would like to invite you all to pray. And let us give thanks to the Lord for His goodness and His greatness sa araw na ito. Let us pray. Our dear Heavenly Father, we thank you and we glorify your name in this place, O God, in our heart, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil kayo po ang siyang aming kasama. Ano man ang aming mga pinagdaraanan. Lord, nasa kalagitnaan po kami ng Modified Enhanced Community Quarantine. And Lord, naniniwala po kami na may ginagawa po kayo. At palagi po kaming tumatayo sa inyong mga pangako sa aming buhay. Salamat po sa aming matututunan sa umaga po ito. Pagpalain niyo po ang araw na ito na maging kasangkapan po ang mensaheng ito. Mas lalo kami, Panginoon, magkaroon ng pag-asa at mas lalo kami lumapit sa inyo, Panginoon. Maraming po salamat sa araw na ito, Panginoon. Sa inyo po tinataas ang lahat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Okay, let's start. Our sermon for this morning, ang title po niya, All Things for Good. Okay, sa Romans chapter 8, verse 28. Now, I want you to realize that our life is full of uncertainties. Ang ating pong buhay ay punong-puno po ng uncertainties. Hindi po natin alam kung ano po ang mangyayari. No, marami tayong hindi alam sa mga nangyayari sa ngayon, pati yung mga alam natin na hindi natin lubos maunawaan kung bakit nangyayari. No? Marami din tayong mga inaasahang mangyari. And nakakapagod din naman kung wala tayong nagagawa sa mga nangyayari na inaasahan po natin. Ang dami pong mga bagay na hindi natin ina-expect. Like this pandemic. No? Last January, ang saya-saya pa natin sa New Year. February and March, nag-declare ng lockdown until now. So, hindi natin alam. And kung nakikinig po kayo at nanonood po kayo ng mga balita, yung sa Lebanon, hindi nila inaasahan yon. Hindi nila, wala talagang nakaka-predict kung ano ang mangyayari. Susunod na mangyayari. Our life is full of uncertainties. And alam naman natin na may plano ang Diyos sa lahat po ng nangyayaring ito. Pero gusto po nating makita, ito po, kung ano yun. And we are getting ready na sana, hopefully, for physical gathering, I hope and I pray after this MECQ. Okay? Sa GCQ last time, 10% lang yung allowed sa mass gathering. And kung matuloy man po yung physical gathering natin, marami rin po yung mga members na hindi makakadalo. No? So, we really need the Word of God sa mga panahon po ngayon. And lalong-lalo na po dito sa Romans 8. Yung text natin ngayon sa Romans 8:28, basahin ko po sa inyo. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Now, this single verse is so staggering na hindi lang natin dapat kabisaduhin itong Romans 8:28, kundi talagang ibaon sa puso natin ng malalim para magsilbing isang malaki at isang matibay na bato na nagbibigay po ng katiyakan at ng ng kapanatagan at kapayapaan sa buhay po natin ngayon na puno ng kahirapan at kaguluhan. Pero para mangyari po yun, kailangan maunawaan nating mabuti kung ano yung itinuturo po neto. We have a lot of misinterpretation and misapplication sa text na ito. And bago natin tingnan kung ano yung ibig sabihin yan at paano natin siya ilalapat sa buhay po natin, tingnan muna natin yung mga ilan sa mga maling paraan kung paano nai-interpret ito at nai-apply. Because you know what? Wrong interpretation leads to wrong application.
So kapag mali yung pagkakaintindi natin sa salita ng Diyos, mali na yung pagkaka-apply natin sa ating buhay. Kaya nga po, mahalaga na pag-aralan nating mabuti. No? Isang verse lang po tayo ngayon dahil sobrang importante po neto. Tsaka sobrang popular itong verse na to at misuse din yung ng ibang Christians. May ilan sa mga nagsasabi, ng ibig sabihin daw ng words or verse na ito, there are those who think that only good things will happen to them based on this verse. Pero hindi sinabing good things lang ang mangyayari sa atin. All things, sabi ni Paul. Kasama doon yung suffering sa tema, simula pa sa verse 17. Meron din pong nagsasabi, may narinig ako dati, ginamit po ito para sabihin sa mga taong kapag nagtayo sila ng negosyo. Dahil nasa Panginoon sila, all things work together for good. Magtiwala daw po tayo. And not connecting it sa future hope natin sa Panginoon na sinasabi ng talata. Ito yung short-sighted view ng text na to. So maraming mga misinterpretation, maraming definition, and maraming misapplication sa ating buhay. And sabi ko nga po sa inyo, wrong interpretation is a wrong application sa buhay po natin. Now, we have to see the context and the author's intent. Yung konteksto niya at yung intensyon ng nagsulat. Napakaganda po ng Romans 8:28. And napakasayang po if we will miss this point and the point, kaya po mahalaga ang konteksto. Kasama po yung teksto. Hindi po natin dapat ituring ang verse na ito para lamang po sa isang Facebook post or sa isang Twitter post. Don't disconnect verse 28 sa mga naunang talata at sa mga sumusunod. Kaya nga po meron tayong konteksto. And buti na lang, sa verse 1 to 27, kailangan po natin basahin po ito kasi malaking bagay po yun. Nagsimula po ang verse 28 sa word na an. Okay, nagsimula po, so ang verse 28 sa word na an, ang ibig sabihin, karugtong po yan. So, hindi nakahiwalay. And sa verse 29, nagsimula sa 4. Ibig sabihin, nakasuporta yung verse 29 sa verse 28. So, let's read verse 28 with verse 29 and 30. It says, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. Okay. And those who predestined, He also called, and those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Yun po yung sinasabi sa ESV. Now, sa ESV, sa Tagalog, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sa magandang balita, Biblia po, ang nakalagay po doon, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Now, dito po sa ang Biblia version ng 2001, ang sabi po doon, at alam nating ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, sa kanilang mga tinawag, ayon sa Kanyang layunin. Okay? Now, in my translation, it says, at alam nating para sa mga nagmamahal sa Diyos, at gumagawa siya para sa lahat ng mga bagay ay maging para sa ikabubuti, para sa mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, nagsimula si Pablo sa salitang and or yung at sa Tagalog, indicating connection sa mga naunang sinabi po niya, sa mga naunang verses.
Ano yung connection? Kung direkta itong nakakabit sa verse 26 to 27, kung saan makikita natin at mapag-aaralan natin ang ministry ng Holy Spirit na tulungan tayo sa kahinaan natin, particularly yung struggle natin sa prayer, no? So isa pang karagdagang ministry o tulong ng Holy Spirit sa atin ay tiyakin yung lahat ng bagay sa buhay natin ay maging para sa ikabubuti natin. That is possible. Pero sa tingin ko, ito po ay transition sa mga susunod na bahagi o section ng argumento ni Pablo or paliwanag ni Pablo para magbigay ng additional assurance. Okay. Magbigay po ng additional assurance sa atin sa gitna ng mga kahirapang dinaranas po natin. Particularly yung verse 17-18, ang sabi po niya sa verse 17, sinabi niyang ang suffering ay integral part of our Christian life. Hindi po ito pwedeng laktawan at walang exempted sa test na to. Provided we suffer with Him in order that we might also be glorified with Him. So dito po sa verse 28, makikita natin yung connection ng present suffering and future glory natin, na hindi lang ito sequence in time, but our sufferings are actually contributing in some way sa future glory na yon. And sa verse 18, sinabi niya na the sufferings of this present or the present time cannot be compared with the glory that is to be revealed to us. So dito sa verse 28, magiging malinaw na hindi lang parang insignificant ang sufferings compared to what? To our future glory. And actually, they were instrumental. Ginagamit ng Diyos for that end. So kung nakikita natin yung connection na yon, mababago ang outlook po natin sa pagtingin sa mga suffering sa pinagdaraanan po natin. Na hindi lang ito isang bagay na dapat pagtiisan at lilipas din. Hindi ito meaningless. But actually, yung dinaranas po natin, it is actually meaningful and even instrumental in bringing to pass the purposes of God for His children. Mababago rin ito yung pagtingin natin sa Diyos dahil pinapakita nito ang puso ng ating Ama na binibigyan tayo ng more and more reasons to be assured. Kasi ito ang kailangan natin for our doubting, fickle, impatient heart. And God is gracious to give us that. Paul's purpose here is in order to provide us with a full assurance and absolute certainty of our ultimate, final, complete salvation and deliverance from everything that sin has ever done to us. So napakabuti ng Diyos for giving us this word. At alam naman na po natin ito, Kasi ang nakalagay doon, and we know, we have amnesia. So itong message sa verse 28 ay hindi bagong kaalaman ay tinuturo ni Pablo. Alam ito ni Pablo. Alam din ito ng mga Christian sa Roma. Na kanyang sinulatan. Alam din natin ito. Ginamit niya yung salitang ito sa verse 22. At doon ay sinabi niyang alam natin ang pagdaing ng sangnilikha ng Diyos. We have that knowledge based sa naoobserbahan natin sa nangyayari po sa paligid po natin. Okay? Sa verse 26 naman, negatively, sinabi niyang hindi natin alam o wala tayong sapat na kakayahan kung paano manalangin ng nararapat. So verse 27, para tukuyin na ang Diyos ang may alam ng iniisip ng Espiritu, meron siyang intimate at experiential knowledge of the mind of the Spirit. And sa verse 28, alam natin na lahat ng bagay ay gagamitin ng Diyos para sa ikabubuti natin. Now, paano natin nalaman? Siyempre, itinuro or itinuturo ng salita ng Diyos. Ipinapaunawa ng banal na Espiritu na nasa atin na. Kaya mahalaga po ang theology. Hindi lang basta theology,
Right theology is important to give us a rock-solid assurance in times of suffering. Even before reading verse 28, they already knew this truth. Kung alam na natin at nasa puso natin ang message of the gospel of salvation, then we have this assurance na kung ano ang sinimulang gawang mabuti ng Diyos sa buhay natin, lagi nating tatandaan, tatapusin niya at walang anumang pangyayari sa buhay natin ang makakahadlang doon. Philippians 1:6. Alam natin, pero nahihirapan tayong ipaliwanag kung paano mangyayari yun. At kung mauunawaan man natin, hirap tayong tanggapin sa puso natin. And worse, nakakalimutan din natin. So dito po, ipinapaalala sa atin ni Pablo kung ano ang alam na natin. Marami tayong hindi alam sa mga nangyayari ngayon o sa mga mangyayari bukas. Kaya nga napapraning tayo, nababahala tayo, nag-aalala tayo masyado. Pero marami man tayong hindi alam. Kung alam natin itong verse na to, alam niyo po, sapat na po ito para lagyan ng bakal ang puso nating gegewang-gewang dahil sa mga nangyayari ngayon. Pero, itong alam natin, dapat malaman din natin kung para kanino ba ito. Kasi kung nakatanggap ka ng message at sinasabi na tagapagmana ka ng isang bilyonaryo, syempre dapat tiyakin mo muna kung ikaw ba talaga yung recipient nun. O baka wrong send lang. Kasi itong word, the all things work together for good, gusto rin naman ng mga non-Christians ito. And for the meantime, kakapagbigay po ito ng comfort and encouragement sa kanila. Huwag tayong mag-alala, yung word na matatapos din ito, magiging maayos din ang lahat, no? They can think positively about the negative things na nangyayari ngayon. Pero sa bandang huli po, they cannot claim this sa mga non-Christians. They cannot claim this assurance as their own. Bakit? Kasi bago sabihin ni Paul na all things work together for good, sinabi po niya muna, ito po yung original arrangement nito sa Greek, no? May emphasis sa kung para kanino itong promise na to. For those who love God. Remember, for those who love God. At para maging malinaw kung sino ang mga ito, sinabi niya pagkatapos na all things work together for good. So nakasandwich ang promise na ito sa statement kung sino ang recipient, sino ang tatanggap nitong promise na to. For those who are called according to His purpose. Malinaw ito ay para lamang saan sa mga tunay na Kristiyano. And when we talk about tunay na Kristiyano, ito po yung hindi lamang nagsisimba tuwing linggo. Malinaw po ito na tunay na Kristiyano, ito po may tunay na relasyon sa Panginoon. Okay? Kasi pag sinasabi natin Christian, ito yung lagi nating nakikita sa simbahan, ito yung lagi nating nagbibitbit ng Bible. Pero ang tinutukoy dito na recipient ng promise na to ay mga tunay na Kristiyano, hindi lang yung taga-bitbit ng Bible, hindi lang taga-simba, kundi ito yung may totoong relasyon sa Panginoong Hesus. And Paul wants to make it that clear. If you are not a Christian, you may claim this, pero false assurance lang yun. Only through Christians can have this assurance. At yun naman po yung tinutukoy niya sa buong Romans 8. Yung mga na kay Kristo. Verse 1, makikita niyo. Mga kabilang kay Kristo at pinamanahan ng Espiritu. Verse 9. Yung mga anak ng Diyos. Verse 14. Ano po yung mga non-Christians? Those who are in flesh. They are hostile to God and cannot please God. Verse 7 to 8. So, hindi sila nagmamahal sa Diyos, kundi lumalaban sila sa Diyos. They may appear religious, remember, and God lovers, pero deep inside, nagre-rebelde sila sa Diyos. And only through Christians, the word love God, totoong nagmamahal sa Diyos. Yes,
Hindi perpekto ang pagmamahal natin sa Diyos at minsan ang puso natin ay hati sa pagmamahal sa Diyos at sa mundong ito. Pero binibigyan na tayo ng bagong puso para mahalin ng Diyos ng higit sa lahat. Bakit hindi sinabi ni Paul, those who believe in Christ? Yun naman ang mga Christians. Kasi gusto niyang bigyang diin na itong pananampalataya kay Kristo ay ay mayroong bunga ng pagmamahal sa Diyos. The faith working through love. Hindi mo pwedeng sabihin nagtitiwala ka sa Diyos at wala kang pag-ibig. No, marami po kasi sa ngayon ang maka-Diyos pero hindi po makatao. Pwede mong sabihin you believe in Christ at sabihin para din, no? Sa'yo yung pangako na yon. Pero ang tanong, meron bang ebidensya? Meron bang bunga? Do you truly love God? Now, if yes, kahit hindi pa yan malalim o mainit at paandap-andap pa minsan, but you really love God, this promise is for you. At para naman wag nating isipin na dahil nagmamahal tayo sa Diyos, ay mas nakakaangat na tayo sa iba, and we feel proud about ourselves. Sinabi ni Pablo kung paanong tayo ay naging mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Kanya. At ang kapitbahay natin ay hindi. We are those who are called according to His purpose. Sa pag-aaral po natin, at kung pag-aaralan natin ang verse 29 and 30, no, sa susunod, pag-uusapan natin maigi kung ano yung purpose ng Diyos na tinutukoy po dyan. Pero ngayon, dapat makita natin na ang promise po ni God ay para sa mga tinawag niya, mga totoong nagmamahal sa Kanya. Kung ito ay tumutukoy sa mga tunay na Kristiyano, itong tinawag dito ay hindi tumutukoy sa lahat ng nakarinig ng gospel invitation. Kasi hindi naman lahat nag-respond positively by faith. Totoong many are called, but few are chosen. Matthew 22:14. Pero hindi ito yung called na tinutukoy dito sa Romans 8:28. Heto yung mga chosen ones, yung mga nakarinig ng gospel invitation, yung external call, yung mga binago ng Espiritu ang puso para tumugon ng may pananampalataya kay Kristo. The internal call. So gustong bigyan din ni Pablo na recipient tayo ng promise na to, hindi dahil tayo ang unang nagmahal sa Diyos, kundi dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Hindi dahil tayo ang unang tumawag sa Diyos, kundi siya ang tumawag una sa atin. We are recipients of this promise not because we deserved it, because we don't deserve it, and we are better than others because we are not, but only because of the grace of God. So dapat maging maingat ka na sabihin ito sa mga non-Christian na going to tough times, like sickness, or marriage problem. Kasi kung non-Christian siya, hindi mo pwedeng sabihin all things work together for good. So if you are not a Christian, hindi ito para sa'yo. Does it mean na hindi ito mapapasayo? Now, if you are listening to this right now, sa ating live broadcast, if you are listening to this, paanyaya ito ng Diyos na talikuran mo ang lahat ng pinagkakatiwalaan mo sa sarili mo at sa mundong ito at yakapin ang mga pangako ng Diyos na kay Kristo. By putting your faith in Christ, yun lang. Wala kang ibang kailangan gawin o patunayan pa? This promise will also be 100% for you if you truly believe and put your faith in Christ. Ano po yung promise na yon? Yung all things work together for good. O sa ibang salin, no? Probably to avoid misinterpretation, ang sabi po doon, God causes all things to work together for good. Sa mga Tagalog translation, ganun din. Ang Diyos ang gumagawa. No?
Hindi naman po pwede may sariling mekanismo o sistema ang lahat ng bagay at pangyayari sa buhay natin para gumawa sa sarili nito, para may sakatuparan ang layunin ng Diyos. Siyempre po hindi. Merong gumagawa para tiyak na lahat ng nangyayari po ngayon at ay maging para sa ikabubuti po natin. We cannot make it work. Wala tayong kapangyarihan para gawin po yun. Hindi po din dahil swerte ka. Okay? Nagtataka nga tayo sa mga nangyayari noon sa buhay natin. Maybe financial troubles, or broken relationships, or church conflicts. Kung paano ngayon ay nararanasan natin ang mabuting dulot o yung bunga po nun. So this verse gives what? A truly biblical confidence in the sovereignty of God. So ang kumpiyansa natin na ang lahat ng ito ay magiging para sa ikabubuti natin ay wala po sa ating mga sariling kamay, wala po sa sarili nating kilos at gawa, kundi nasa Diyos na sovereign sa lahat po ng bagay. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban niya. Ephesians 1:11. Okay? May mga nagsasabi nga po, some people are only after the promise but not the promise keeper. Siyempre, sino ba naman ang ayaw makaranas ng mabuting bagay sa buhay? Di po ba? But this promise is given para tayo na nagmamahal sa Diyos ay mas uminit pa ang pagmamahal natin sa Kanya. Tayo na, ang kumpiyansa natin sa Diyos ay mas tumibay yung kumpiyansa natin sa Kanya. At mangyayari yun kung panghahawakan natin na this promise can only become a reality dahil ang Diyos natin ay walang hangganan ang kapangyarihan na kumikilos para sa kabutihan ng kanyang mga anak. So the point of this promise is not just the all things for good, but for our good Father who will make sure na mangyayari lahat yun. All things, especially sufferings. Okay? Isang ebidensya na ang Diyos natin ay all-powerful and sovereign over all, and perfectly good, ay nandun sa pagkakagamit ni Pablo ng all things work together for good. Hindi sinabing ang ilang mga bagay o maraming mga bagay o yun lang mga mabubuting bagay. Ang sabi niya, lahat ng bagay. So kapag sinabing lahat, ibig sabihin lahat-lahat. And totoo nga na ginagamit ng Diyos ang mga mabubuting bagay para sa ikabubuti natin. Yung mga material blessings, yung prosperity, yung pagkakaroon ng maayos na pamilya, yung mga maraming kaibigan, yung healthy local church na kinabibilangan mo. Kinagamit ng Diyos para mag-increase ang joy natin ngayon. At matuto tayong magpasalamat. Dahil lahat ng mabuting bagay na meron po tayo ngayon at nararanasan natin ay galing hindi sa sarili nating sikap o dahil sa pamilya o sa church natin o dahil sa tulong ng gobyerno, kundi sa Diyos na ating mabuting Ama. James 1:17. Pero pag sinabi ni Pablo na lahat ng bagay, hindi lang yung mga mabubuting natatanggap natin sa Diyos, kundi pati yung mga masasama na pinahihintulutan at itinatakda ng Diyos na maranasan natin. Ito ngang sufferings of these present times. Ang subject ni Paul dito sa Romans 8, kaya nga sinabi ni Martin Lloyd-Jones na this is surely a staggering statement. Kasi naman sinasabi dito ni Paul na lahat ng bagay, mabubuting bagay, masasamang bagay, mga pagsubok, mga kahirapan, mga aksidente, mga disappointments, even failure. Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng ito, at gagawin niya para sa lahat ng ito ay maging para sa ikabubuti natin in the end. Hindi po ibig sabihin na ang mga pagsubok at kahirapan at mga kasalanan ay good of themselves. Kahangalan po akalaing mabuti ang mga yun. They are bad. Paano natin masasabing itong mga bagay na ito working together for good? The answer is they are so used by God and so overruled by God and employed by God that they turn
for our good. Klaro po sa 8:28 ng Romans na hindi nangako ang Diyos na kapag naging Christian ka, and if you are a child of God, wala ka ng suffering sa mararanasan at puro mabuting bagay na lang yung ine-expect mo sa Panginoon, lalong-lalo na if you have a strong faith in Him. No. Huwag mong sabihin ipinangako ng Diyos ang hindi ipinapangako ng Diyos. That is a presumption. Lalo na kung sasabihin mo sa ibang tao, kasi nungalingan yun. So, hindi po ipinangako ng Diyos na porket Christian ka, hindi ka natatablan ng coronavirus. Yes, He can protect you for sure, pero pwede ka pa rin tablan kung hindi ka mag-iingat at hindi mag-iingat ang mga kasama mo. Pero ipinangako ng Diyos na anumang sakit ang dumapot sa'yo, gaano man katindi o kalala, God will turn everything for good for your good. It is not just the good part that God will use for our good, both good and the bad, the blessing and the suffering, the joy and the pain, siya yung grand weaver. Dakilang manlalala, or sorry sa word, dakilang manlalala. No? Ibig sabihin, bawat hibla, gagamitin niya to form a beautiful tapestry or isang dakilang pintor. Kahit yung mga strokes na akala mo sa una pangit at meaningless, kapag nakita mo yung buong gawa niya, napakaganda pala. So, mahalagang maunawaan natin kung anong ibig sabihin ng for good. Okay? All things work together for good. Malinaw na hindi ito ibig sabihin mabubuting bagay lang na naranasan natin sa buhay. That goes against the real experience. Hindi rin ibig sabihin itong good ay hindi pwedeng limitahan sa mga material na bagay. Though, that can happen. Okay? Nalugi ka sa negosyo, na-scam sa negosyo, tapos papalitan ng Diyos ng mas malaki pa. O tulad po ng kay Job, na nawala ang mga property niya at namatay ang mga anak niya. Pero pinalitan ng doble. It can happen, yes, but it does not always happen. Okay? So, hindi yun yung point ng promise dito sa verse na to. Yung definition ng good ay dapat limitahan natin ayon sa sinasabi niya according to His purpose. Yung mabuting bagay ay batay lang doon sa kanyang purpose o layunin. Kung tinawag tayo ayon sa layunin ng Diyos, so ibig sabihin, ang gagawin ng Diyos ay para sa atin, ay kung ano lang yung makakatupad sa mabuting layunin para sa atin. Hindi ikaw, hindi ako, ang magde-define ng good. Okay? Doon nga bumagsak yung tao nung kainin nila yung bunga ng the tree of knowledge of good and evil. Ang Diyos ang sukatan sa kung ano yung mabuti. Siya ang magsasabi kung ano ang mabuti. Minsan kasi, nagrereklamo tayo, bakit ako pinagkaitan ng Diyos ng mas maginhawang buhay? Bakit ipinagkait sa akin ng Diyos ang asawa o anak o kagalingan sa sakit? We ask those questions. Somehow kasi akala natin, mas alam natin kung ano ang mabuti. Maaring mabuti ang bagay na yon, pero sa karunungan ng Diyos, hindi mabuti para sa iyo. So we learn to be content. Baka sa ngayon, hindi pa mabuti para sa iyo. So we learn to be patient and wait. Mabuti ang Diyos. Lagi po nating tatandaan yan at hindi kanya pagkakaitan ng mabuti. Okay? Psalms 34, 8 and 10. Oh, taste and see that the Lord is good. Those who seek the Lord lack no good thing. For the Lord is good. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those who walk uprightly. Okay? Ano yung mabuti na yon? Sinabi ni Paul sa Romans 8:29 kung ano yon. Okay? To be conformed to the image of His Son. So, ang mabuti ay kung ano man ang makakapagpapakilala sa atin kung sino ang Diyos. Ano mang makakatapyas ng mga natitira pang kasalanan sa puso natin. At makakapagturo sa atin na mas lalong magtiwala kay Kristo. Yun ang mabuti. So, it can refer to something na immediate o mangyayari in this life. Halimbawa, okay? Yung sufficiency ng Panginoon sa buhay po natin. Okay? Maaring kulang ka sa ngayon. Merong nararanasang conflict sa marriage because of unfaithfulness. At ngayon, natututunan yung magtiwala sa Diyos and only faithful one. Okay? The only faithful one. So, bad thing
God turns for good. Okay? O yung mahal mo sa buhay na wala or namatay na, at nasabi mo sa Diyos, tulad ni Job, the Lord gives, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. So, inalis ng Diyos ang isang bagay, okay, na maaaring itinuturing mo na security, maaaring itinuturing mo na satisfaction, para siya lang ang sambahin mo. You know what? God turns losses for good and for your good. Okay? Isang magandang halimbawa, yung pagsasara ng mga churches ngayon at hindi makapag-gather physically. Alam niyo po, natuturuan tayo nito na mas dumipende lalo sa Diyos at mas makinig sa salita niya. Mas alam niyo, pahalagahan ang local church at mas maipangalat ang salita ng Diyos sa mas marami. You know what? God turns pandemic into something good para ma-accomplish po ang kanyang redemptive purpose. Okay? Sometimes those bad things, okay, will God use that for our own good. For our good. Our ultimate good. Does it make our suffering any easier? Napapadali ba nito ang buhay po natin? Hindi. Mahirap pa rin. Masakit pa rin. Magtatanong ka pa rin sa Panginoon, bakit? Bakit ako? Bakit hindi na lang yung ibang unfaithful sa'yo? Bakit ito? Bakit ganito kabigat? Bakit yung iba, yung mga unbelievers, parang mas maraming mabubuting bagay yung nararanasan kaysa sa akin? Nasaan ang justisya? Parang ang unfair. Okay? Mabuti po ang Diyos at malaya siya to dispense His goodness even to the people na nagre-rebelde sa Kanya araw-araw. Okay? Itong kwento ni Joseph, okay? And God meant it for good, no? Yung kwento ni Joseph na grabe po yung kanyang pinagdaanan but it turns out good. Ang ganda pala ng plano ng Diyos sa buhay niya. Okay? Okay? Itong nangyayari kay Jesus Christ. Si Jesus Christ po siya po yung nagdusa, itinakwil, pinarusahan sa kasalanan hindi naman niya ginawa. Siya yung ipinahiya, pinatay sa krus. Those bad things happen to the only good person who ever lived, which is Jesus Christ. At lahat ng yun ay ginamit ng Diyos for good. To satisfy His justice, to accomplish salvation, for the glory of His Son. He rose again on the third day, at ngayon ay nasa kanang kamay ng Diyos. And also for our good, our ultimate good, okay, there is therefore now no condemnation para sa mga nagtitiwala na kay Kristo. That's good. And better than human approval. Naninirahan niya sa atin ang Espiritu. That's good and better than the security of this world can offer. Itinuturing na tayo ng Diyos na mga anak niya at tagapagmana. That's good and better than the love and affirmation of any human family. And one day, we will see Christ face to face. I don't know when. I don't know how. Okay? We will have pleasure forevermore in His presence. That's good. So we should be ready. And infinitely better kaysa sa mga bagay na na-enjoy natin at hindi natin ma-enjoy sa mundo ito. Kapatid, anuman po ang nararanasan natin ngayon, Romans 8:28 is a good news for us. Okay? Dapat, dahil ipinapaalala dito na meron tayong Diyos and He is our Father na perpekto sa kabutihan and He is committed to do good to us. Na kahit anumang masasamang bagay ang nararanasan natin o nagawa natin, gagamitin niya ang lahat para sa ikabubuti natin. Ano ang pruweba? Naghahanap ka ng pruweba sa mga yun? Tumingin ka sa krus ni Kristo. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip na ibinigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ang mga masaganang bagay para sa lahat, para sa atin. So we should be reminded today that all things work together for good. For those who love God.
So naunawaan natin ang Romans 8:28. It is basically a verse, isang verse na familiar pero hindi natin lubos sa unawaan yung ibig sabihin. So ngayon naunawaan na po natin. Salamat po sa pakikinig sa ating pong online service. And pasensya na po kayo sa mga destructive noises, But ganun ang buhay, ganun ang realidad. Hindi po tayo nakatira sa village na walang ingay. Hindi po naka-soundproof yung atin pong venue. So, ganun po talaga. Pagpasensyahan nyo na po yung mga unnecessary noises. Mag-focus na lang po tayo dun sa word. Okay. Okay. Before I end up with this Sunday service, I would like to encourage everyone na meron po tayong gawain every Tuesday night kasama po ang ating spiritual formation class. Basically, ito ay para sa kanila, but I am inviting everyone na sumama po every 7 p.m. Okay? Sa ngayon is gagawin muna natin siyang online kasi nasa MECQ pa tayo. So, mas mahigpit sa ngayon. Mahirap naman po, baka damputin tayo isa-isa sa church. Okay, so my hope and my prayer is that ayos pa rin po kayo lahat kahit na mahirap ang buhay. Ganun po talaga. And patuloy lang po tayo na manalangin sa Panginoon. Pinapanalangin ko po kayo at panalangin po natin ang bawat isa. So kung meron po kayong mga prayers, mga request na prayer, you can send us a message through this Facebook page or you can message me directly sa aking Facebook account. We have also our Instagram account sa ating pong church, GCFGGM_8A. And all the sermons, pwede nyo po siyang mapanood sa ating pong YouTube. We have our YouTube channel. I-search nyo lang po, GCFGGM space SV8A. Okay? So, thank you so much for watching this morning. Nawa po ay na-bless tayo. At naway kasama natin ang Espiritu ng Panginoon sa umagang ito na siyang patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay. Okay, so let us pray this morning. Let us pray all together. If you are in your family right now na nanonood po neto, pwede po ba hawakan nyo yung kamay ng mga kasama nyo sa bahay at manalangin po tayo. Ama naming banal, salamat po Panginoon sa iyong kabutihan sa amin sa umagang ito. Salamat po Ama dahil lahat ng bagay ay binibigay niyo sa amin para sa aming kabutihan. Ama, sa umaga pong ito, tinataas ko po sa inyo ang aming mga buhay, ang bawat pamilya po namin. Ingatan niyo po ang aming ama ng tahanan na siyang nagtatrabaho, na siyang naghahanap buhay, Panginoon. Even ang ilaw ng tahanan sa amin pong pamilya. I-bless niyo po ang aming mga nanay, even sa amin pong mga kabataan, young people, O God, sa aming mga children, Lord. Salamat, Panginoon, for blessing us, our family, and this church, O God. Thank you, Lord. We give you all the highest praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you so much for watching this live stream video. And don't forget, every Sunday also, our Flaming Go, nauuna po siya ng 10 a.m. So after ng 10 a.m., meron po tayo main Sunday service. Okay, so sa Flaming Go po, marami po kayo mapapanood for children. So marami po salamat and God bless us all. See you next week. Bye!